Magandang gabi po sa lahat. Pagpupuri ang ating hangarin, layunin upang patuloy nating maitaas ang ating Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na naglikha ng langit at lupa. Salamat Ama sa araw na ito na yung pinagkaloob na kahit may kabigatan, maraming pagsubok, pero narito kami upang magpuri sa iyo, magpasalamat at patuloy naming maibigay ang aming mga layunin para sa iyong kataas-taasan trono sa langit. Salamat Ama sa mga taong narito, sa bawat isa na naglaan ng oras upang ikaw ay mapapurihan. Wala na kaming ibang layunin kundi ito Ama, ang masunod ang iyong banal na kalooban. Salamat Panginoon sa araw na ito. Sa aming pag-uwi, patuloy mo kami samahan hanggang sa aming tahanan. At patuloy ka naming papupurihan, pasasalamatan, dadakilain ang kataas-taasan mong pangalan. At higit sa lahat, sasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. One more time. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks.
We give thanks. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Amen. Di po, makakaupo na po bawat isa. Meron po bang nais na magbigay ng pasasalamat sa Panginoon ngayong oras na to? Or magpatotoo? Siguro una po, magpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi naman tayo na-hit talaga nitong bagyong Tino. Nakita naman natin kung gaano yung hirap na dinanas po ng ating mga kababayan doon sa Cebu. So siguro ipanalangin din po natin sila at mamaya po ipanalangin din po natin kasi may parating din po pala na bagong bagyo. Ang tinutumbok naman daw po ay ang Luzon. So, ang dami po nating dapat ipanalangin at alam ko may mga dapat tayong ipagpasalamat sa Panginoon. Meron pa po bang gustong magpasalamat sa Panginoon, mag-testimony? Meron po ba kayo? Dadalang ko nila kayo ng mic. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat dahil talagang kaninang umaga pa nakahanda na kaming pupunta ngayon. Kaya lang nung sinundo nung pamangking ko si Lolo Amang masama daw ang pakiramdam niya at masakit ang tiyan. Kaya sa bahay na lang ako yung kapatid ko din may ginagawa siya. Masama din ang pakiramdam niya, pagod daw siya. Mamaya-maya, eto na si Amang na dumating. Sabi, tita, nandiyan na si Lolo Amang. Nagdadasal na talaga ako nung sabi ko, Lord, patawad po, hindi po yata kami matutuloy dahil masama yung pakiramdam ng dalawang kasama ko. Kaya nung dumating yung pamangkin ko, nandiyan na si Lolo Amang, tuloy tayo. Sabi ko, praise the Lord. Sabi ko ganun. At naka-attend kami ngayon. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat dahil hindi po niya yung dalawang masama ang katawan. Salamat po. Ayan, ako din po nais magpasalamat sa ating Panginoon. Actually ako isang linggo nang parang binabalakang makirot yung likod, tapos hanggang litid ganyan. So yun, hirap akong may pagkakataong sa kama, hindi ako makabangon talaga. Yung bang unti-unti akong gumagapang para lang makabangon. May mga araw pong gano'n, may mga umagang gano'n. Kaya ang nagpapasalamat sa Panginoon, nangyari yun after naming mag-ride ni Noemi ng 3 araw na nakamotor North Loop. Kasi kung nangyari yun during sa North Loop, naku, napakahirap. So nangyari po yun, nagsimula yun, dumating kami ng Lunes na gabi. Martes, wala. Sumumpong, nasa trabaho ko. Miyerkules, bigla na lang kumirot yung ko na parang, hirap akong tumagal na nakatayo. May time talaga na kailangan ako maupo. Pero gulat ako, ngayong atin daw ng prayer meeting, ito yung pinakamagandang pakiramdam ko. Parang totally wala na yun. Hopefully, Jesus' name, tuloy-tuloy nang mawala. Oo, so yun, kaya maraming salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa amin, sa aming mag-asawa nung nag-North Loop kami. At tama, napanood ko nga yung bagyo sa Cebu. Ang bukod sa kakaiba, grabe, patong-patong yung mga sasakyan. Ang hirap sa sitwasyon, yung kalooban, napaka-grabe yung dinanas doon. Tapos tayo dito, wala man lang ganun. Kaya, nasabi natin na malaking blessing para sa atin yung hindi natin naranasan yung mga bagay na yun. Nasa bubong ka, napakahirap nung basang-basa ka, giniginaw ka, tapos wala kang masilungan o tiyong damit. Napakahirap po ng sitwasyon na yun. Kaya, yun, salamat sa Panginoon dahil sa lugar natin ay tuyo-tuyo.
At kaya, ayun, malaking blessing din po yung para sa atin po. Amen po ba? Amen. Ayun, purihin po ang Panginoon. Sino po ang sunod? Ayun. Magandang gabi po sa lahat. Unang-una nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ang kanyang kalooban ay talagang pumunta kami ngayon. Maraming balakid, maraming mga circumstances na talagang hindi kami makakarating. Pero ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Kaya nandito kami, nakatayo. Ano man ang namin nararamdaman, ito ay wala. Sapagkat lahat ng bagay ginagawa natin para sa Diyos lahat. Sa Kanya ang pinakamataas papuri at pasasalamat. Salamat sa Panginoon. Hello po, magandang gabi po sa bawat isa. So, alam po ng Lord na bawat isa sa atin mayroong pinagdadaanan po. Pero hayaan po natin si Lord yung mangusap sa gabing ito. Dahil alam po ng Lord kung ano yung mga dala-dala natin bago tayo nagpunta rito. So, mag-simula po tayo sa panalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na to, Lord. Maraming salamat sa buong araw na pag-iingat niyo po sa amin. Lalo ngayon, Lord, bigyan mo kami ng chance o opportunity na makadalo sa oras na to, sa araw na to. Lord, samahan niyo po ako na maturuan ko po. Ako po yung mag-lead ng iyong salita, Panginoon. Tulungan niyo po ako, samahan, dahil mahina po ako, hindi po ako marunong, di matalino. Pero nawa, Lord, yung mga nanditong tao, Panginoon, na makikinig, buksan niyo po yung isip at puso nila, O God. Ikaw po, Lord, yung manguna sa amin. Maranasan po namin yung presensya mo, Lord. At ganun pa man, Lord, gamitin mo ako, Panginoon, ayon sa iyong kalooban at para sa iyong kaluwalhatian, Lord. Lord, marami pong salamat. Ito yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening. So, ang ating pong babasahin o pag-aaralan po ay matatagpuan po sa Mateo 5:3-11. Ito ay bahagi na tinatawag na Sermon on the Mount or pangangaral sa bundok. Si Jesus po mismo ang nagsasalita dito. Isa ito sa pinakamahalagang aral sa buong Bagong Tipan. Ang mga mapapalad, ang ugaling kinalulugdan ng Diyos. Basahin po natin yung Mateo 5:3-11. Basahin ko po muna. Ang sermon sa bundok. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimula magturo sa kanila. Ang mga pinagpapala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. 6. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. 5. Pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. 6. Pinagpala ang mga may matinding hangarin sa sumusunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. 7. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. 8. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makita nila ang Diyos. Verse 9, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. 10, pinagpala ang mga inuusik ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. 11, pinagpala ang mga
nilalait at inuusig ng mga tao at pagpaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. Kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. So, ito po yung ating bubulayin o pag-aaral ngayong gabi na to. So, sabi po dito sa Mateo 5:3, dito po sa bagong salin sabi po dito, iba po kasi yung binasa ko na to, ito po yung isa sa salin ng Bibliyang Magandang Balita, Tagalog. Ito po yung babasahin ko sa inyo. Mateo 5:3, mapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So, ibig sabihin, hindi dukha sa Espiritu. Ibig sabihin po ng dukha sa Espiritu, hindi po hirap sa pera. Ang dukha sa Espiritu yung mga taong marunong umamin na kailangan nila si Lord. Para pong bata na umaasa sa magulang. Di po ba tayo dati, nung bata pa tayo, nung maasa tayo sa magulang natin, palaasa tayo. Kahit naman po ngayon, dapat, kahit meron na tayong edad, kung meron pa tayong magulang, dapat umaasa pa rin tayo sa magulang. Pero, hindi yung umaasa na sa pera o humingi ka ng tulong. Ibig ko pong sabihin, iparamdam po natin sa magulang natin na kahit sila may edad na at kahit tayo may edad na rin, kailangan pa rin natin sila. Kunyari, tulad ko, halimbawa, pag umuwi po ako sa San Rafael, although kaya ko naman po magluto, pero sinasabi ko sa nanay ko na siya yung magluto. Kasi syempre, pero ako nagpe-prepare no, hindi ko siya pinapahirapan. Gusto ko lang siyang magluto. Kasi pagka yung nanay ko yung nagluto, yung namimiss ko kasi yung luto niya. Yung tamang sangkap, tamang gisa, kahit nasanay ako, pinaparamdam ko siya sa kanya na gusto niya akong ipagluto. So parang ganun din dapat tayo sa Lord. Dapat, kahit alam natin na gumagawa pa rin tayo ng paraan, mas aanuhin natin na umasa sa Kanya. Mas gusto natin mas mabuti na iasa natin sa Kanya. Kasi pagka sa Kanya tayo umasa, may kabuluhan. Kasi pag sa sarili nating lakas, sarili nating galing, sarili nating talent, hindi maganda. Minsan sumasablay, minsan akala natin okay. Pero kung di natin maiisip ang Lord, di tayo aasa sa Kanya, sa sarili lang nating talino o lakas, sumasablay pumapalpak tayo. Kaya dapat, gusto ni Lord, sabi nga dito, mapalad ang dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So ang gusto pala ni Lord, yung pusong umaamin na kailangan natin si Lord sa araw-araw. Kahit na ano man yung kahit na matalino ka, kahit magaling ka, dapat aminin natin sa puso natin yun, na kailangan pala natin si Lord. Kaya sabi dito, mapalad ang mga dukha sa Espiritu. So kaya dapat matuto tayong magtiwala lagi sa Diyos. Hindi sa sariling lakas at galing lang. Tayo po ba, lumalapit po ba tayo sa Lord? O mas nagtitiwala lang tayo sa sarili natin? Yun po. Sa Mateo 5:4, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lang ito lungkot dahil sa kamatayan. Sabi nga dito, nagdadalamhati. Hindi lang ito lungkot dahil sa kamatayan. Ito yung mga taong may nasasaktan, yung mga may taong mayroong matinding pinagdadaanan. Kasi sabi nga ni Jesus, yung mga nasasaktan, sabi nga ni Jesus, mapalad sila kasi siya mismo yung nagbibigay aliw o pag-asa. Kaya hindi masama ang umiyak o malungkot sa Lord. Kasi doon natin naranasan yung yakap ng Lord eh. Di ba nga parang nung bata tayo, di ba? Pag nadapa yung anak natin, di ba magulang tayo, meron tayong anak, nadapa, umiiyak yun. Pero pag agad lalapitan natin yun. Once na niyakap na natin sila, di ba, kahit hindi pa magaling yung sugat, tumataan sila, parang nagkakaroon sila ng, hindi na sila umiiyak. Parang umaano yung loob nila, parang gumagaan.
So, kay Jesus din, kapag tayo nasasaktan, siya yung unang lumalapit. Niyayakap niya tayo para patatagin. So, tayo ba, pag nalulungkot o nasasaktan, lumalapit ba tayo o lumalayo pa? Lalo na pag may mga problema, may mabigat na dinadala, lumalapit ba tayo o lumalayo? So, ibigay natin sa Lord yung lahat ng bigat natin, sakit ng puso. Ano ba'y bigat natin? Ano ba'y bigat na naramdaman natin o yung sakit ng puso? Pwedeng, di ba, pagkawala ng mahal sa buhay, di ba, yan yun. Pagkabigo sa relasyon sa pamilya, kahirapan, kakulangan sa pinansyal, o sakit sa karamdaman. Kaya sabi po, mapalad nga ang nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. So, ibig sabihin, dahil siya lang ang tunay na tagapag-aliw, puso nating nabibigatan at nasasaktan. Mateo 5, verse 5, pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Dito, ang mapagkumbaba ay yung marunong magpaubaya, hindi nagyayabang, marunong maghintay kay Lord, hindi mainipin, hindi nagmamadali. Sila yung hindi nakikipag-away kahit minsan sila pa yung nasasaktan. Sila yung nagpapasensya at hindi agad nagagalit. Hindi sila palaban, hindi mainitin ang ulo. Yun po ang ibig sabihin na mapagkumbaba. Sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Ibig sabihin, parang mana o gantimpala ng magulang sa anak. Ibig sabihin, bibigay ng Diyos yung pagpapala, kapayapaan sa mga taong mapagkumbaba. So, kung meron kang pusong mapagkumbaba, bibigyan ka niya ng pagpapala. Yun yung mamanahin mo, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. So, ibig sabihin, bibigay ng Diyos yung pagpapala ng kapayapaan sa mga taong mapagkumbaba. Iba kasi yung kapayapaan ang galing kay Lord kahit may pinaka-worst na gulo o problema. Yung bang hindi ka natataranta, hindi ka nagpapanik, kalma ka lang. Basta si Lord yung nagbigay ng kapayapaan na yun. Kasi alam mong si Lord yung bahala sa lahat. So, halimbawa, di ba, sa magulang o yung boss mo, nagalit sa'yo, kahit ginawa mo naman yung tama, ginawa mo yung the best mo. So, ano magiging reaction mo nun? So, imbes na magtampo o mga tuwiran ka, piliin mo na lang manahimik na lang. Ganon yung ibig sabihin ng pusong mapagkumbaba. So, hindi natin kailangan lumaban dahil si Lord ang magtatanggol sa atin. Sa paningin ng mundo, parang talo tayo. Pero sa mata ng Diyos, panalo po tayo. Kaya matuto po tayong maging mapagkumbaba. So, lagi natin piliin na maging mahinahon, kalma, kahit may tukso tayo na tayo ay magalit. Mateo 5 verse 6, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Kapag sinabing nagugutom o nauuhaw sa katwiran, hindi ito tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa puso na gustong mapalapit kay Lord, gusto laging gumawa ng tama. So, ibig sabihin, isang Kristiyanong sabik o gutom sa salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng nagugutom at nauuhaw. Mapala daw po yun. Yung tipong lagi nagbabasa ng Bible, kahit pagod, kahit walang time, hinahanap pa rin nila magbasa ng Bible. Gumagawa pa rin sila ng way na magbasa ng Biblia or salita ng Diyos. Kahit sila'y busy, lagi silang merong quiet time. Yun ang ibig sabihin ng nagugutom at nauuhaw. Mapalad daw po yun. So, ibig sabihin yung bubusugin, meaning, pupunin ni Lord yung puso mo ng kapayapaan at lakas, physically, emotionally, spiritually. So, kung meron kang pusong nagugutom at nauuhaw lagi sa katwiran, bubusugin naman niya. Bubusugin naman niya ng katwiran. Ano po? Physically, emotionally, at spiritually. So, gutom po ba tayo sa salita ng Diyos? O mas busog tayo sa mga bagay dito sa mundo? Kaya dapat piliin po natin magbasa ng salita ng Diyos or Bible. At lagi natin ipanalangin sa Lord na lagi tayong mauhaw at mabusog. Hindi lang sa pagkain o inumin.
Ano po? So, 7, mapalad ang maawain sapagkat kaaawan sila ng Diyos. So, ibig sabihin, ang maawain, ang mga taong marunong mahabag at mapagpatawad sa kapwa ay pagpapalain daw ng Diyos. Kaya sabi, mapalad daw ang maawain sapagkat kakaawaan sila ng Diyos. Ang maawain ay yung hindi mapagmataas, hindi nang huhusga, kundi marunong umintindi at magmahal sa mga nagkakamali. Halimbawa na lang po si Jesus, di po ba? Pinagtawanan, sinaktan, pinako sa krus, hanggang sa namatay, kahit alam naman natin na wala siyang kasalanan, di po ba? So, yun po yung pinakita ni Jesus, ang tunay na awa at pagmamahal. Kaya siya po ang pinakamagandang halimbawa na maawain, di po ba? Si Jesus, nung pinakot namatay siya, di ba? Ano po ba yung ginanti niya? Gumanti po ba siya? Di po ba? Hindi. At sinabi niya sa ama niya na patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Di po ba? Yun po yung isang magandang halimbawang sa pagiging maawain. Ang pagiging maawain pala ay tanda ng pusong may Diyos. So dapat ipakita natin yung awa natin sa kapwa. Hindi lang po sa gawa. Hindi lang po sa salita, kundi po sa gawa. Opo. 8, mapalad ang malinis na puso sapagkat makita nila ang Diyos. Ibig sabihin, ano ba yung malinis na puso? Pusong tapat, walang halong masamang hangarin, hindi puno ng galit, hindi mapagkunwari. Kumbaga, hindi plastic. Minsan kasi kahit tumutulong tayo, alam naman ng Lord kung ano yung laman ng puso natin, di ba? Alam ng Lord kung ano yung motibo natin. Kaya dapat meron tayong malinis na puso. Ano po? At sabi nga dito, makikita nila ang Diyos. Ibig sabihin, makikita siya ng, hindi ibig sabihin ay makita ng mata, kundi mararanasan natin siya araw-araw. Paano ba natin siya mararanasan araw-araw? So kung meron kang malinis na puso, yung biyaya niya. Ano ba yung biyaya niya? Di ba, paggising natin sa umaga, wala tayong sakit. Di ba, dapat appreciate natin po yun. Tapos yung kalusugan natin, maayos pa, malakas. Yun po, dapat i-appreciate po natin yun. Tapos yung pamilya natin, yung asawa, yung anak, yun po yung sa kanyang biyaya. Makita din natin ang Diyos sa kanyang mga salita. So, kung tayo nagbabasa ng Bible, maranasan natin kung gaano niya tayo kamahal. Kasi kung di tayo magbabasa ng Bible, di natin mararanasan yung kung gaano niya tayo kamahal. Kaya dapat nating lagi isipin na magbasa ng salita ng Diyos. So sabi, malinis ba ang motibo natin sa mga ginagawa natin? So yan, lagi natin iyan sa sarili natin. Kapag meron tayong ginagawa, totoo po ba yung motibo na pinapakita natin sa kapwa natin? Kaya dapat po, hiligin natin sa Diyos na magpalinis po tayo araw-araw. Palinis natin yung puso natin at isipan natin sa Kanya. Yun po yung tinatawag na malinis na puso. Mateo 5:9, mapalad ang mga pagpayapa sapagkat sila tatawaging mga anak ng Diyos. So, mapagpayapa, ang ibig sabihin, ito yung taong gumagawa ng paraan para magkaayos, hindi ng gulo. Yun po yun. Mapagpayapa, hindi yun yung palaaway, hindi maramdamin, sanay umunawa at magpatawad. So, kapag meron tayong kaaway o nakaalitan, piliin po nating humingi ng tawad sa Kanya. Hindi yung, kahit hindi ikaw yung may kasalanan. Maganda po lagi kang hihingi sa kapwa mo ng kapatawaran para magkaayos kayo. Kasi sabi nga po, mapalad ang mapagpayapa. So kung anak talaga tayo ng Diyos, ipakita natin sa pamagitan ng kapayapaang hindi galit o gulo yung dala mo. So maging tulay po tayo para magkaayos, hindi dagdag gulo. Yun po dapat natin gawin doon. So Mateo 5:10, mapalad ang mga inuusig dahil sa paggawa ng kalooban ng Diyos sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So, ibig sabihin, dito, pinagpala ng Diyos ang mga taong nananatiling tapat at matuwid. Halimbawa,
May kasamaan ka sa work na nakita mo na kumukuha ng pera. So, paano gagawin natin doon? Alam mong mali. Siyempre, sasabihin natin doon sa boss natin, di ba? Pero, dahil doon, marami yung nagalit sa'yo. Dahil sinumbong mo siya, di ba? Marami nagalit sa'yo. Sinabihan ka ng sipsip. Sinabihan ka ng pakailamera. Pero dapat natin tandaan, sabi nga, mapalad ang mga inuusik dahil sa paggawa ng kalooban ng Diyos, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So, di ba tayo naranasan natin yung kahit tama yung ginagawa natin, may mga taong hindi makaintindi. Yung bang, halimbawa, pinapayuhan mo lang siya, sinasabihan mo lang ng magagandang salita para hindi na niya ginagawa yung masamang ginagawa niya. Pero sa huli, ikaw pa yung sasabihin na, oo, ikaw na yung banal. Di ba yun? Yun. Minsan na experience ko din po yung ganun. So, dapat manatili tayong tapat sa Lord kahit mahirap po, no? Dahil hindi natin kailangang papuri ng tao. Ang mahalaga sa Lord, yung natutuwa siya sa ginagawa natin. No po? So, ganun din po yung sa Mateo 5:11 eh. Parang ganun din. Mapalad kayo kapag iniinsulto, inuusig at pinaparatangan ng kung ano-anong kasamaan dahil sa pagsunod nyo sa akin. So, kahit may mga taong ayaw sa atin, dahil sa ating faith, nakikita ito ng Diyos at may gantimpala ito sa langit. So, kahit pinagtatawa na inuinsulto, inuusay, kunyari po, marami kasing tao na pag kunyari, halimbawa po sa trabaho, pagka nakita po tayo na nagpe-pray, kunyari, nagpe-pray sa pagkain, parang inaano nila tayo, parang kaano naman ito, pa-pray-pray pa. Minsan, meron ka pang ganong maririnig, di ba? So, di ka na lang kikipo pagka gano'n, di ba? Pag narinig mo na ginaganon ka. O kunyari naman, sa birthday, ini-invite ka para uminom. Kunyari si Bernard na-invite sa birthday para uminom. Tapos, syempre, sasabihin sa kanya, pag hindi sumama, sasabihin sa kanya, paka-KJ mo na, minsan lang naman, di ba? Yun, parang ganun po yan. Kaya nga po, mapalad kayo kapag iniinsulto, inuusik, at pinaparatangan ng kung ano-anong kasamaan dahil sa pagsunod nyo sa akin. So, yun lang po. Ganun lang po. Inano ko lang po yung ng kalooban ng Diyos. Kung ano yung puso niya. Yun po yung kinalulugdan niya, yung mga mapapalad at mga pinagpapala. Doon sa mga verse na binasa ko. Nawa po ay meron po kayong naintindihan at naunawaan para po i-apply nyo po sa pang-araw-araw nyong buhay. Thank you po. Salamat po sa napakagandang pagpapaalala sa atin to Reminder sa